At sa ibang balita, ilang informal settler na nakatira sa tabi ng ilog ang lumipat na sa relocation site na inilaan ng gobyerno. Pero bukod sa walang sapat na supply ng kuryente at tubig, problema rin ang kabuhayan sa lugar. Saksi si Cara David. Sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Hunyo at 17, pinaghanda sa pagliliga sa mga nakatira sa tabi ng San Juan River matapos itong umabot sa critical level. Bagamat hindi natuloy ang evacuation, hindi na raw dapat maulit ang ganitong pangamba. Kaya naman ang ilang taga roon lumipat na sa inilaang relocation site ng Department of Interior and Local Government sa Bulacan para sa mga informal settlers sa mga ilog at estero sa Metro Manila. Yan ay kahit sa Agosto una pa ang simula ng paglilipat. Una kasing ide-demolish ang mga nasa San Juan River. Kabilang sa mga lumipat, si Ana Marie. Kami po yung nasa tabi po talaga ng ilog. Creek po kami. Mas malaki ba to kumpara doon sa dati? Oo naman po, ma'am. Oo naman po, mas maganda, mas maayos. Pero sa unang taon lamang libre ang pagtira sa relocation site. Sa mga susunod na taon, obligado nang magbayad ng 200 pesos per month ang kada pamilya. Ganito yung matatanggap na bahay ng mga informal settlers kapag nagpa-relocate sila dito sa Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. So, 22 square meters lahat ng ito. Wala pa siyang pintura, pero nakakinis na yung mga dingding. Tapos, may abang na siya ng kuryente. So, may kuryente dito. Meron na rin abang for water. In fact, meron na ngang CR dito na naka-install. Meron na rin toilet bowl. Tapos, kung mapapansin ninyo, high ceiling siya, di ba? Ang taas ng kisame. Kasi, doon sa nakikita ninyo na mga, kung nakikita ninyo yung mga nakausli na mga bakal na yan, yan yung abang para doon sa second floor. Pwede kasing gawa ng second floor itong unit na ito. Sa ngayon, may mahigit 1,000 pamilya na ang naninirahan sa relocation site. Bagamat may supply ng tubig at kuryente, ang mga bagong lipat tulad ni Ana Marie, pansamantala munang gumagamit ng generator at rasyong tubig na ginagastosan ng mga pamilya. Pero lalong problema raw ang kabuhayan dito. Lalo't 50 hanggang 100 piso balikan ang pamasahe ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Kaya ang ilang kalalakihan dito na nagtatrabaho bilang construction worker. Ang iba naman, binigyan ng pondong pampatayo ng sari-sari store. Pwede rin dito gamitin ang 18,000 pesos na ibibigay na paunang pondo sa bawat pamilyang aalisin sa mga ilog. The 18,000 is being managed by DSWD. So that serves as the relocation assistance to help them tide it over. So everybody gets 18,000? Everybody who will move according to the schedule of DPWH. Pagkatapos ng San Juan River, susunod na i-relocate ang mga nakatira sa Tulyahan River at Tripa de Galina. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.